Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 131 ang aking pagkakamali. Dinala ng staff ang POS machine para i-proseso ang bayad ni Andrew para sa bato. Pagkatapos ng ilang beep, nakumpleto ang transaksyon, at na-print out ang resibo. Lumapit ang isa pang tauhan, na nilagyan ng mga kasangkapan, upang buksan ang bato. Sinulyapan ni Dino ang bato at binalaan si Andrew ng tumawa. Andrew, itong tinatawag na number 1 appraiser mula sa Florida, Henry, tama ba? Parang hindi siya ganun kagaling. Ang batong ito ay malamang na magbubunga lamang ng ilang walang kabuluhang mga fragment ng jade. Kung gumastos ka ng 1.98 milyon dito, malamang na mawawalan ka ng 1.9 milyon. Ikaw kababayan, ano ang alam mo? Itigil mo na yang kalokohan mo. Si Henry Jade ay kilala sa isang dahilan. I don't believe he could make such a simple mistake, pakli ni Andrew pagkatapos ng pagmumura kay Dino. Pumasok din si Henry sa diskusyon, sino ka? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo alam. Kahit ano. Iminumungkahi ko na itigil mo ang iyong walang kaalam-alam na Saturday. Ang batong ito, gaya ng sinabi ko kay Andres, ay dapat kumita sa kanya pagbabalik ng hindi bababa sa 20 hanggang 30% at iyon ay isang konserbatibong pagtatansya. Kapag nabuksan ito, dapat itong magpakita ng jade. Nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon. 5 milyon. Sinasabi ko sa iyo, kapag nabuksan ang batong ito, iiyak ka sa mismong lugar, Andrew. Ang batong ito ay ibunyag lamang ang mga fragment na nagkakahalaga ng halos 50,000 kung ikaw ay mapalad. Habang sinimula ng mga tauhan ang pagputol ng bato gamit ang isang power saw, nahati ito upang ipakita ang nilalaman nito. Ano si Henry at ang inaasahan ng lahat ay isang malaking piraso ng jade. Gayunpaman, ang pagtingin sa ipinahayag na cross-section, ito ay malinaw na walang malaking piraso ng jade. Sa halip, ang bato ay napuno ng mga fragment ng hindi magandang kalidad na jade. Bagamat hindi bihasa si Andrew sa pagsusugal ng jade, alam niya ang basura kapag nakita niya ito. Ang batong ito noon, puno ng walang kwentang mga piraso, hindi ang malaking piraso ng jade na ipinangako ni Henry. Henry, anong nangyayari? Nabigo ang unang pagtatangka ni Andrew. Halatang galit si Henry, hindi sumuko. Inutusan niya ang mga tauhan, I caught ito muli dito. Kasunod ng mga utos ni Henry, ang manggagawa ay gumawa ng panibagong hiwa ngunit ang resulta ay pareho, higit pa. Mga fragment. Subukan mong i-cut sa direksyong ito. Matapos ang ilang mga pagtatangka, sa wakas ay nagbitiw si Henry sa kanyang sarili upang mawalan ng pag-asa. Nang tumahimik si Henry, nagtanong si Andrew, Henry, ipagpatuloy ba natin ang pagputol? Ang pagkakamali ko. Talagang nagkamali ako sa batong ito. Inaasahan ko ang isang malaking piraso ng jade, ngunit ang lahat ng nakita namin ay mga fragment. Ang jade gambling ay may mga panganib, at kahit ako ay hindi makakagawa ng tamang pagpili sa bawat pagkakataon. Bagamat nabigo ang aming unang pagtatangka, tiwala ako na ang susunod ay magiging mas mahusay. Dapat kang magtiwala sa akin. Ako ay isang propesyonal. Dahil pinagkatiwalaan mo ako ngayon na pumitas ng mga batong ito, tiyak na kikitain kita. Nabigo sa unang kabiguan, nakahanap si Andrew ng ilang loika sa paliwanag ni Henry. Ang pagsusugal ng jade ay talagang mapanganib. Walang sino man ang maaaring manalo sa bawat oras. Ang isang unang beses na pagkawala ay mauunawaan hanggat ang mga sumusunod na pagpipilian ay nabawi ang paunang puhunan. Sa kabila ng kanyang pagkawala, tumanggi si Andrew na kutsain ang batang taga-bayan. Natalo man siya, gusto niyang makasigurado. Mabibigo rin si Dino, para ipahiya ang sarili. Sa isang mapagmataas na express, nilinga ni Andrew si Dino, na inuudyukan siya, bakang bayan, ikaw na ang maglaro. Siyempre kung masyado kang takot, feel free to just admit defeat. Kabanata 132 assistant lang siya. Bakit naman ako tatanggi? Tiyak na hindi ako magpapatalo tulad mo, nakangiting tugon ni Dino,
tumungo sa mas mababang presyo na seksyon at pumili ng isang maliit, hindi mahalata na bato na may magaspang na ibabaw, bahagya. Kasing laki ng kamao. Ito ang pinili ko. Nang makita ni Andrew ang batong pinili ni Dino ay hindi niya napigil ang mapatawa. Hahaha. Ngumisi siya bago nagpatuloy. Ikaw ba? Hindi mo pinili ang pangit na maliit na bato dahil lang sa mura. Ito ay mura. Ito ang pinakamura sa lahat, nagkakahalaga lang ng 50,000, sagot ni Dino, na nagudyok sa isa pa. Ikot ng tawa ni Andrew. Hindi napigilan ni Henry na magsalita, akala ko, isang batang taga-bayan, ay maaaring may alam talaga tungkol sa pagsusugal ng jade. Lumalabas na wala kang alam. Sa palagay mo ba kailangan mo lang pumili ng pinakamurang bato at, umaasa sa iyong swerte, maaari mo itong makuha ng isang beses lamang. Kung tama ka ng isang beses, lahat ng naunang pagkatalo ay nakabawi. Ang asensya ng jade gambling ay kablang, tama ba? Sagot ni Dino. Kailangan mong sumugal ng maliit na taya para manalo ng higit pa. Hindi ba't ganyan ang trabaho? Matapos magkatawanan sina Andrew at Henry, sinubukan ni Henry na magbigay ng magandang intensyon na payo, ikaw na batang taga-bayan, sa palagay ko hindi ka madaling makakuha ng pera, at ang pagsusugal ng jade ay malayo sa iyong liga. Kaya, ang payo ko ay pinakamahusay kung hindi ka maglaro. Kung bibilhin mo ang batong ito sa halagang 50,000, masisiguro kung hindi mo mahahanap ang pinakamaliit na piraso ng jade sa loob. Kapag nabili mo ang batong ito, mawawalan ka ng 50,000. Wala akong pakialam sa 50,000, hindi naman ito lumalabas sa sweldo ko. Ang perang ito ay ibinigay sa akin ng aking amo. Wala kang dapat alalahanin, bulag kang matandang tanga. Si Brittany, na noon pa man ay ayaw kay Dino, ay nadama na ito ay isang pagkakataon. Lumingon siya para makita ni Jessica kung paano walang ingat na ginugugol ni Dino ang kanyang pera. Jessica, makinig ka sa sinabi niya. Pinaglalaroan niya ang pera mo nang walang pakialam, sinasabing hindi ko ito payroll. Wala siyang anumang elemento ng pag-aalala para sa mga pagkalugi na ito. Pumagit na si Jessica, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang 10 milyon na iyon ay sa kanya upang gamitin ayon sa gusto niya. Kitang-kita ang selos ni Brittany, at hindi niya maiwasang magreklamo, Dear Jessica, itong country bumpkin ay isang katulong lang, hindi mo ba naisip na medyo pinapaboren mo siya? 10 milyon ang sinasabi mo, hindi lang 1,000. Maaaring katulong lang si Dino, pero hindi siya ordinaryong tao. Hindi niya ako binaygo, palaging nagdadala ng magagandang sorpresa, at sa pagkakataong ito ay walang iba. Dapat tayong lubos na magtiwala sa kanya. Sa unconditional trust lang namin kaya niya kaming sorpresahin ulit. May pag-aalinlangan, bumulong si Brittany, surprise. Seryoso akong nagdududa na magdadala siya ng anumang mga sorpresa. Hindi sumagot ng salita si Jessica ngunit binigyan ng babala si Brittany na nagudyok sa kanya na itago ang kanyang bibig. Isara. Nagbayad si Dino ng 50,000 at nakuha ang pangit na batong iyon. Si Andrew, na medyo naguguluhan pa rin sa pagtitiwala ni Dino, ay mapanuksong nagtanong, ikaw talaga, kababayan mo? Sa tingin mo napakatalino mo. Pagkatapos ay nag-alok si Dino kay Andrew na ikinintriga niya kahit saglit lang, Andrew, ang batong iyon ay may hawak na jade na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Halos 2 milyon ka lang nawala. Mabibigyan kita ng pagkakataong mabawi iyon. Kung gumastos ka ng 3 milyon upang bilhin ang batong ito mula sa akin at kunin ang jade, maaari mo itong ibenta sa halagang 5 milyon. Sa ganoong paraan, madali mong maibabalik ang 1.9 milyon na natalo mo, at pagkatapos ay ang ilan. Malamig na panunuya at tonong puno ng pang-iinis ang tugon ni Andrew. Akala mo kasing tanga mo ako, bansa. Lalaki. Kabanata 133 Dugo Jade. Kung gumastos ka ng 3 milyon sa pagbili ng batong ito mula sa akin, Andrew, hindi ka magiging tanga. Kung tatanggi kang magbayad ng 3 milyon, siguradong tanga ka. Paninindigan ni Dino na alam niyang hinding-hindi bibili ng bato si Andrew kaya naman sinasadya niyang magsabi ng ganoon. Ang layunin niya ay kulitin si Andrew ng kaunti at mag-enjoy na panoorin ang kanyang desisyon mamaya.
3 milyon. Hindi man lang ako magbabayad ng 300 bucks para sa batong iyon. Magiging hanggal ako kung bibilhin ko ito, panunuya ni Andrew, tumugon tulad ng hula ni Dino. Talagang ayaw niyang gumastos ng 3 milyon sa isang bato na nagkakahalaga ng 5 milyon. Nagkunwaring pagkadismaya, umiling si Dino, sayang, Andrew. Maaari kang gumawa ng madaling 2 milyong plus. Ikaw bansang bumpkin, tumigil ka sa kawawang gawa. Hindi ibig sabihin na 50,000 ang presyo nito. Anumang lalabas sa walang kwentang batong iyon. Gaano man karaming oras ang iyong sayangin, hindi nito mababago ang katotohanang walang laman. Kaya iminumungkahi ko na iligtas mo kami sa lahat ng oras at pabuksan ito ng mga tauhan ngayon. Andrew, binigyan kita ng pagkakataon na hindi mo kinuha. Nakakahiyang panoorin itong nadulas sa harap ng iyong mga mata. Hindi kita mapipilit, Andrew, na gumastos ng 3 milyon para bilhin ito. Kinuha ni Dino ang isang marker at gumuhit ng maliit na bilog sa bato bago ito ipinasa sa staff. Gumawa ng maliit na bintana dito mismo kung saan ko minarkahan. Natawa si Henry sa ginawa ni Dino, bakang bayan, alam mo ba ang ginagawa mo? Binuksan mo ang isang bintana sa isang walang kwentang bato, naiintindihan mo ba ang halaga at layunin ng ganoong bagay? Siyempre, gusto ko. Kinuha ni Dino ang LV na pitaka ni Jessica, inilabas ang isang stack ng $100 na perang papel, nagbilang ng 10, at ibinigay ang mga ito sa manggagawa. Karaniwan, ang tip para sa paggawa ng bintana pagputol ng maliit na butas sa bato ay humigit kumulang $500. Doble ang binigay ni Dino. Tinanggap ng kawani ang tip at nagsimulang maingat na maggupit gamit ang lagari, sanay at propesyonal. Sa kanilang trabaho. Hindi nagtagal, nabuksan ang bintana sa bato, at pagkatapos ng maikling banlawan ng tubig, isang matingkad na kulay pulang dugo ang bumungad sa mga manunood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bato ay naglalaman ng jade, at hindi basta-bastang jade kundi ang blood jade, na may napakayaman na kulay na kahawig ng sariwang dugo. Ang blood jade, bagamat hindi ang pinakamahal, ay medyo bihira at karaniwang may mataas na presyo. Ang lahat ay mausisa. Paano magiging napakaswerte ng batang taga-bayan? Pumili ng isang bato na may blood jade sa kanyang unang pagsubok. Nagsaliksik si Andrew para sa jade gambling event ngayong gabi at halos naunawaan na tila ito si blood jade, ngunit hindi iyon naging dahilan ng pag-aalinlangan niya o handang paniwalaan ito. Bumaling kay Henry, hindi siguradong nagtanong si Andrew, Henry, ito ba ay talagang nakita ng batang taga-bansa na dugo? Jade. Kabanata 134 na dumating si Nicholas. Alam ni Henry kung ano ang inaasahan ni Andrew, at umaasa rin siya na ang batong kinuha ni Dino ay walang blood jade. Paanong si Dino, ang batang taga-bayan, ay random na pumili ng isang bato at mapunta kay blood jade kung si Henry mismo ay nagkamali sa kanyang sariling pagpili. Ang kanyang panalo para kay Dino at pagkatalo para sa kanya. Ay nangangahulugan na si Henry ay natalo ng 2 beses, na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Sa makatuwid, sa kanyang isip, walang paraan na ang jade ay blood jade. Pagkatapos ng kanyang mabilis na panloob na debate, nag-isip si Henry ng iba pang mga posibilidad at pagkatapos ay nagkaroon ng, aha, na sandali. Paanong posibleng naglalaman ang batong ito ng blood jade? Maaaring magmukhang dugo pula ang maliit na bintanang ito na parang may blood jade sa loob, ngunit may iba pang mga paliwanag. Maaaring ito ay dahil sa pag-iilaw o sa refleksyon ng pulang ilaw sa loob ng bato. O maaaring may mga dumi gaya ng salamin, na kahit pula ay walang halaga. Noon ay lumapit ang isang nakangiting figure nagpakita si Nicholas. Hello, Jessica, Dino. Masiglang bati ni Nicholas, ngunit kapansin-pansin, hindi niya binati si Andrew. Nang marinig ni Andrew na tinawag ni Andrew si Dino na isang bumpkin, nakaramdam ng inis si Nicholas at nagpa siya na huwag pansinin siya. Kilalang kilala si Nicholas, at syempre, nakilala siya ni Andrew. Una niyang inakala na pagkatapos batiin si Jessica, kikilalanin din siya ni Nicholas. Gayunpaman, kumilos si Nicholas na parang hindi niya nakita si Andrew, isang snob na nagparamdam kay Andrew na napahiya sa publiko.
Upang iligtas ang mukha, si Andrew ang nagkusa. Para batiin siya, Nicholas, long time no see. O andyan na pala si Andrew. Pasensya na, hindi kita nakita ngayon lang, nakangiting sagot ni Nicholas. Bago ibinaling ang atensyon sa batong pinili ni Dino sa bagong bukas na bintana. Pinili ba ni Dino ang batong ito? Oo, nakangiting pagkumpirma ni Dino, sinamantala ang pagkakataong ibenta ang bato. Ngayong may bintana na ito, kung interesado ka, Nicholas, maaari kong ialok sa iyo ng 3 milyon. Kung magiging maayos ang lahat, baka makakita tayo ng kasing laki ng kamao na blood jade sa loob nito, na sa tansya ko ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Kinuha ni Nicholas ang bato at pinagmasdang mabuti. Tila nga ang ningning sa maliit na bintana, na nanggaling sa blood jade. Gayunpaman, ang kalidad ng piraso na ito ay medyo karaniwan, hindi sa isang nangungunang grado. Ang rating nito ay malamang na nasa kalagitnaan hanggang sa mataas. Bagamat ang isang malaking-laki na blood jade na may ganitong kalidad ay maaaring umabot ng 5 milyon, ang sukat ng isang ito ay pinag-uusapan pa rin kung ito ay naging maliit, maaaring hindi ito makakuha ng kalahating milyon. Ang pagbili nito sa halagang 3 milyon ay magiging mapanganib. Gayunpaman, si Nicholas ay may malaking pananampalataya kay Dino, pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang Panginoon. Walang paraan na hindi siya lubos na pagkatiwalaan ni Nicholas. Malayo pa ang kakayahan ni Dino sa akin. Natitiyak kung hindi ka magkakamali. Bibili ako ng bato para sa 3 milyon, deklara ni Nicholas, na binili ka agad. Natigilan si Andrew, hindi makapaniwala kay Nicholas, na kilala sa kanyang katalinuhan laging ang kumukuha. Bentahe ng iba, naloko lang. Hindi ito maaaring tama. Nagpasya si Andrew na kailangan niyang makialam. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang plano ng country boy. Kabanata 135 Magtiwala kay Dino. Mabilis na sumingit si Andrew, sinusubukang paalalahanan si Nicholas. Nicholas, walang halaga ang batong ito, wala itong laman na jade. Si Henry, ang nangungunang appraiser mula sa Florida, ay napagmasdan na ito. Ang pulang glow na nakikita mo ay hindi blood jade. Ito ay isang piraso lamang ng pulang baso. Kung gumastos ka ng 3 milyon, masasayang lang ang pera mo. Ang nangungunang appraiser ng Florida, Henry. Tumingin si Nicholas kay Henry na natatawa. Nauuna sa kanya ang reputasyon ni Henry. Sa pagkakaalam ko, halos walang kamali-mali si Henry sa pagsusugal ng jade. Kung nandito siya, dapat ay sumasali rin siya sa jade gambling. Nagtataka ako kung ano ang naging resulta ng anumang mga binili niya ngayong gabi. Medyo awkward si Henry sa pagsagot sa tanong ni Nicholas, ngunit pagkatapos ng maraming taon sa industriya, alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili, at hayagang inamin niya ang kanyang pagkakamali. Nakabili na ako ng bato, sa kasamaang palad ay gumawa ako ng maling desisyon. Napagmasdan mo ba talagang mabuti itong batong pinili ni Dino, Henry? Ang pamumula ba sa loob ay talagang hindi blood jade, kundi isang piraso ng pulang salamin? Diniinan pa siya ni Nicholas. Natigilan sa tanong, nag-alinlangan si Henry. Ang pag-angkin na ito ay pulang salamin ay nangangahulugan ng pag-amin ng isang maliwanag na kalokohan, kapwa sa kanyang sarili at kay Nicholas, at hindi niya maaaring malagay sa panganib ang kanyang reputasyon sa gayong hindi katapatan. Kaya imbes na direktang sagot, sumagot siya ng, napasulyap lang ako sa batong ito. Blood jade man o salamin, kailangan ko ng mas malapit na pagsusuri. Kung gayon, pakiusap, Henry, tingnan mong mabuti ang batong ito, udyok ni Nicholas, na ipinasa ang bato kay Henry. Pagkatapos ng isang masusing inspection, dumating si Henry sa kanyang conclusion. Hindi ito salamin. Si blood jade talaga. Gayunpaman, ang kalidad ay medyo karaniwan, sa pinakamahusay na mid-grade. Sa paghusga mula sa pattern, ang piraso ng blood jade na ito ay hindi magiging napakalaki, hindi mas malaki kaysa sa isang barya, marahil. Kahit na kinuha, ang piraso ng blood jade na ito ay maaaring nagkakahalaga lamang ng 100,000. Ang pagbili ng batong ito sa halagang 3 milyon ay hindi isang matalinong pagpili. Tahimik na sumang-ayon si Nicholas sa pagtatasa ni Henry,
dahil malapit ito sa kanyang sariling mga obserbasyon. Gayunpaman, pinili niyang maniwala kay Dino. Ang mga nakaraang karanasan ay nagturo kay Nicholas na ang pagdududa kay Dino ay karaniwang nangangahulugan ng problema. Para sa kanya, sinabi ni Henry na ang Blood Jade na ito ay maaaring nagkakahalaga ng 100,000, nangunguna, habang naniniwala si Dino na maaaring ito nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Ang aking opinyon ay magtiwala lamang sa kung ano ang nakikita ko sa aking sariling mga mata. Upang matukoy kung ang paghatol ni Henry ay mas tumpak o ang mga kasanayan ni Dino ay higit na mataas, napagpasyahan kong bilhin ang bato para sa 3 milyon. Hatiin natin ito sa kalahati at ipakita sa lahat kung ano talaga ang nasa loob. Habang hawak ang bato, nag-utos si Nicholas, at tumunog ang maliit na electric saw ng staff. Sa buhay, paghiwa sa bato. Mabilis na nahati ang batong kasing laki ng palad. Nang bumukas ang bato, lumabas ang loob para makita ng lahat. Kabanata 136 na 5 milyon. Sa katunayan, ang cross-section ay pula, ngunit ito ay isang mapurol na pula na may maraming mga dumi. Sa paningin ng lahat, ang kalidad ng jade ay mukhang medyo katamtaman. Sa kabila ng laki nito na kasing laki ng kamao, ang maraming dumi ng bato ay nangangahulugan na kung gagamitin para sa mga pulsaries, ang tapos na produkto ay hindi magbubunga ng higit sa 10 pulsaries. Ang sabihing ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon ay isang kahabaan maaaring hindi ito nagkakahalaga ng 500. Mukhang seryosong nag-ulo si Dino. Si Nicholas, na sa simula ay puno ng pag-asa, ngayon ay halatang galit nang makita ang naputol na bato. Itinuro ang mapurol na pulang cross-section na may nakikitang mga dumi, tinanong niya si Dino, ito ba ang tinatawag mong blood jade na nagkakahalaga ng 5 milyon? Oo, kumpiyansa na tumanggaw si Dino, nag-aalok ng mungkahi kay Nicholas. Kung sa tingin mo ay hindi 5 milyon ang halaga, maibabalik ko ang 3 milyon, at maibabalik mo sa akin ang bato. Maaari naming kanselahin ang transaksyon. Nang marinig ito, mabilis na tinawag ni Andrew si Nicholas, kanselahin. Tanging tanga lang ang hindi makakakansela nito. Transaksyon. Gayunpaman, umiling si Nicholas, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggi. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang isang desisyon sa negosyo. 3 milyon lang ito kaya ko ang pagkalugi. Hindi nakaimik si Andrew, ngunit hindi siya sumuko. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakaisip siya ng isang katwiran upang subukang kumbensihin si Nicholas. Hindi mo tinatanggihan ang mga deal, Nicholas, iginagalang ko iyon. Gayunpaman, ito ay hindi lamang tungkol sa isang transaksyon, ito ay tungkol sa dalawa. Natapos na ang unang transaksyon noong binili mo ang bato sa batang taga-bansa. Ngayon, may isang pangalawang potensyal na deal dahil handa siyang bilhin muli ang bato mula sa iyo sa halagang 3 milyon. Kaya, Nicholas, kung ipagbibili mo ang bato sa kanya sa halagang iyon, ang iyong reputasyon ay nananatiling walang bahid. Andrew, naiintindihan ko ang sinasabi mo, ngunit pinili kong maniwala na ang batong ito ay naglalaman ng halaga ng blood jade. 5 milyon, mariing giit ni Nicholas. Dati, hirap lang ang idinulot ng kanyang hinala kay Dino. Determinado siyang magtiwala kay Dino sa pagkakataong ito, hindi na niya gustong makatikim muli ng panghihinayang. Hindi maintindihan ni Andrew kung bakit nanatiling matatag si Nicholas, sa pag-aakalang may kakaiba sa kanya. Ngayon, nang walang alternatibo, bumaling si Andrew kay Henry para sa kanyang opinyon. Henry, ano ang palagay mo sa jade na ito na pinutol? Maaari ba itong dull red blood jade riddled with ang mga dumi ay mahalaga? Pwede ba talagang 5 million? Umiling si Henry at nagpaliwanag, base sa cross-section na ito, hindi ko matiyak na ito ay blood jade. Kung ito ay tila sa pinakamababang kalidad. Kalimutan ang tungkol sa 5 milyon, ang batong ito ay maaaring hindi nagkakahalaga ng 500. Sa pinakamainam, maaari itong magamit upang gumawa ng ilang mababang kalidad na mga pulsaries, ang uri na ibinebenta ng maaaring $10 bawat isa. Matapos pakinggan si Henry, muling bumaling si Andrew kay Nicholas. Nicholas, maaari mong baliwalain ang aking payo,
ngunit si Henry ang nangungunang appraiser sa Florida. Hindi siya magkakamali, lalo na ngayong naputol na ang bato. Maaaring hindi malaking halaga ang 3 milyon para sa isang tulad mo, ngunit tila hindi na kailangan na ibigay ito sa ilang bansang bumpkin, hindi ba't sayang iyon? Kabanata 137 binubuli niya ako. Ayaw lang ni Andrew na makitang may makuha si Dino mula dito sa di magalit kung ang batang taga-bansang iyon ang nauwi sa 3 milyon. Kaya, kailangan niyang pigilan ang transaksyon. Kailangan niyang tiyakin na ibinenta ni Nicholas ang walang kwentang bato pabalik kay Dino sa halagang 3 milyon. Ang pera ko ay sarili kong alalahanin, Andrew. Salamat, pero hindi ko kailangan ng payo mo kung ano ang gagawin dito. Pinaalis ni Nicholas si Andrew at bumaling kay Dino, hawak ang nahahati na bato. May iba pa ba? Sa loob, Dino. Oo, pero may kailangan muna ako. Brittany, maaari mo ba akong bigyan ng mabilis na pabor? Tumakbo sa labas at bilhan ako ng bote ng vodka. Ang vodka na mayroon sila dito ay nasa Syre dahil sa lokasyon, at kung gusto nating ibunyag ang totoo. Kalikasan nitong Blood Jade, kakailanganin kitang personal na bumili ng vodka mula sa labas. Sa hiling ni Dino, agad na nagalit si Brittany, pinadyak ang kanyang mataas na takong at tinanggihan ang gawain. Hindi pwede. Bakit ako dapat magsagawa ng mga errands? Hindi ako ang iyong katulong. Anong masama sa paa? Tingnan mo kung gaano katamad. Malamang tumaba ka kamakailan. Tumatakbo. Ang mga gawain ay makakatulong sa iyo na mawalan ng timbang. Go lang. Pang-aasar pa ni Dino sa kanya. Alam na sinasadya ni Dino na ay bully si Brittany, hindi napigilan ni Jessica na suportahan siya. Pagkatapos, lahat, regular na pinupuntirya ni Brittany si Dino, at ang isang pagpindot ng payback ay tila patas lamang. Natigilan, nilingan ni Brittany si Jessica na hindi makapaniwala. Jessica, halatang binubuli niya ako, tapos ikaw pa. Pumanig sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay bumili ng isang bagay. Kamusta ang bullying na yan? Tinatawag mo siya ng mga pangalan, hindi ba iyon ang totoong bullying? Maging mabilis. Hinihintay namin ang vodka na gawing isa itong tila karaniwang Blood Jade. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Kung hindi niya magagawa iyon, sisiguraduhin kong babayaran niya iyon. Sa mga sinabi ni Jessica, walang choice si Brittany kundi pumunta. Gayunpaman, hindi siya agad umalis. Glaring at Dino, she reminded him, I'm only buying for you this one time today. Bukod sa isang bote ng vodka. Ano pa ang kailangan mo? Mas mabuting ilista mo ang lahat ng sabay-sabay. Noong huling pagkakataon sa Octec, kailangang tumakbo si Brittany ng maraming beses. Tiyak na ayaw niyang maulit iyon. Pagsubok. Sa ngayon, vodka lang. Kung may kailangan pa ako mamaya, ipapaalam ko sa iyo. Galit na galit si Brittany sa sagot ni Dino na muntik na siyang sumabog sa lugar. Bumalik kay Jessica. She protested, narinig mo ang sinabi niya. Gusto lang akong pahirapan ng bumpkin na ito. Sinasadya niya. Pinapatakbo ako ng mga gawain. Kung hindi mo siya papansinin, tiyak na PayPal-abesan niya ako para sa higit pa pagkatapos ng vodka. Ay bumalik. Kunin mo na lang muna ang vodka, at kung ay bully ka niya ulit mamaya, babalikan kita, paniniguro ni Jessica, bagamat wala siyang tunay na intensyon na ipagtanggol si Brittany. Pagkatapos umunlad sa sekretarya, si Brittany ay lumaki. Mayabang sa loob ng The Matthews Organization, na walang nang ahas na kalabanan siya. Gusto ni Jessica na ibaba siya ni Dino sa isang peg, nakikita ito bilang potensyal na kapakipakinabang. Higit pa rito, pinapabili lang siya ni Dino ng isang bagay, na halos hindi sulit na parusahan. Ang utos ni Jessica ay walang puwang para sa pagsuwi ni Brittany. Dahil sa matinding kawalang kasiyahan at sama ng loob, nagngangalit si Brittany at nag-aatubili na pumunta para kumuha ng vodka. Kabanata 138 Plastic. Sa lalong madaling panahon, ang vodka ay binili isang kamnon, pretry. Mo, nagbebenta ng humigit kumulang $300 bawat board. Ang ganitong liavor ay madalas na dumating at mabigat. Inabot ni Brittany ang vodka kay Dino na may hinanakit sa kanyang dice, ang bote ng vodka na ito ay nagkakahalaga ng 1,000.
dolyar, at lumalabas ito sa iyong sweldo. Hindi pwede. Bakit ko babayaran ang bote na ito? Nabasa ito ni Nicholas, at kahit na nagkakahalaga ito ng $100,000, dapat si Nicholas ang magbabayad. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Nicholas na may malawak na ngiti, nasa akin na. Ang vodka na ito ay nasa aking tab re-transfer ng $1,000 sa Brittany kaagad. Mabilis na natapos ni Nicholas ang paglipat. Sa sobrang $700 sa kanyang bulsa mula pa lamang sa pagbili ng isang bote, hindi napigilan ni Brittany na matuwa. Ito ay mas mabilis na pera kaysa sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Gayunpaman, ang hinamak pa rin na si Dino. How dare that country boy task her with running errands. Inaasahan ni Nicholas na tumingin kay Dino, iminuwestra ang vodka sa kanyang kamay. Dino, handa ka na bang mag-perform ngayon? Nako, nakalimutan ko, kailangan ko ng lightest. Agad namang tumanggi si Binay, tinatapakan ang paa, hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta at bibili niyan para sa iyo. May lighter ako dito. Mabilis na naglabas si Nicholas ng lighter mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Dino, dahil madalas niyang dala ang isa para sa kanyang bisyo sa paninigarilyo. Brittany, pwede ka bang kumuha ng malinis na plato sa buffet area? I need it to be about this big, utos ni Dino, na sinenyasan pa ng kanyang mga kamay ang laki. Bakit ako dapat? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang manligaw sa akin? Tumanggi si Brittany, kaya napalingon si Dino kay Jessica, baka pwede mo akong tulungan, Jessica. Hoy! How dare you give me orders? Inilibot ni Jessica ang kanyang mga mata kay Dino at pagkatapos ay binutukan si Brittany, just go and get it already. Hindi nakaimik si Brittany at nagpupuyo sa galit. Gaano man siya kagalit, ang tanging magagawa niya ay sumpa. Napabuntong hininga si Dino. Team keep ang tab sa lahat ng ito. Isang araw, bawiin kita ng doble. Banta niya bago sumugod para kunin ang plato. Nang maibalik niya ang plato, inilagay ni Dino ang dalawang bahagi ng bato sa loob. Binuksan niya ang vodka at ibinuhos ang buong nilalaman sa mga bato. Sa isang click, sinindihan niya ang lighter. Ang mga bato, nababad sa vodka, ay nagliyab, kumaluskos ng husto. Ang apoy ng alak ay karaniwang maputlang asul, ngunit ang apoy sa plato ay pula ng dugo, mukhang kakaiba. Kasabay ng kaluskos ay lumalabas ang itim na usok at amoy ng isang bagay na nasunog. Habang nakatingin ang lahat, nalilito sa mga kinikilos ni Dino, hindi napigilan ni Andrew ang pag-usisa. Bakit ganito? Parang hindi lang yung alkohol na nasusunog. Marahil hindi talaga bato ang bato kundi parang plastic. Kung hindi, paano ito makagawa ng itim na usok? At may nasusunog na amoy din. Sumang-ayon si Henry, tumanggo-tango siya habang kinukuha ang usapan. Tama si Andrew. Itong tinatawag na bato, ay malamang na plastic, na nagpapaliwanag ng lahat. Ang paggastos ng 3 milyon sa isang walang kwentang bato ay katangahan na. At pagkatapos ay mag-aksaya ng $1,000 sa vodka upang ibuhos. Ito hindi ko alam kung paano ilarawan ang gayong pag-uugali. Mabilis na kumilos, ubos na ang oras ng libreng bonus. Kabanata 139 na reputasyon. Tumawa si Dino sa pag-uusap, siguro hindi si Nicholas ang pinakamatalinong kasangkapan sa shed, ngunit tiyak na hindi siya tanga. Ikaw, ang tinatawag na top Florida appraiser, na tila bulag. $1 milyong na blood jade sa harapan mo, at hindi mo ito makilala. Siguro dapat mong ihinto ang pagiging isang appraiser, Henry. Naisip mo na ba ang tungkol sa gawaing pagtatayo? Kung tutuusin, hindi iyon nangangailangan ng magandang paningin. Parang isang sampal ang sinabi ni Dino kay Henry na agad kumukulo sa galit. Anong ibig mong sabihin dyan, maliit na burol? Sinasabi mo bang bulag ako? Kung ang isang blood jade ay nasa harapan mo at hindi mo ito makikilala, ano pa ang maaaring paliwanag kung hindi ang pagkabulag? Isang piraso lang ng basurang plastic iyon, at tatawagan mo itong blood jade. Sa tingin ko ikaw ang bulag, hindi, ipinanganak kang bulag. Nang matapos magsalita si Henry, namatay ang apoy sa plato,
naiwan ang 2/2 ng dapat ay mamahaling bato na nasunog at naglalabas ng masangsang na nasusunog na amoy. Naintindihan naman agad ni Andrew ang kabalintunaan at humagalpak ng tawa. Hahaha, tumawa siya ng malakas kaya kitang-kita ng lahat ang saya sa mukha niya. Itinuro niya ang mga nasunog na piraso, na tuwang-tuwang tinatawag si Nicholas. Tingnan mo, Nicholas. Iyong 3 milyon, o hindi, ang ibig kong sabihin ay 3,100,000 na blood jade. Bago pa siya makatapos ay napalunok na naman ng tawa si Andrew. Nakakatuwa. Matapos ang mga dekada na hindi kailanman nabamboozled sa New York, ang matalinong si Nicholas ay naloko ng isang batang taga-bayan. Ngayon na si Andrew ay nag-alab ng panunuya kay Nicholas, si Henry ay sumali, na itinuro ang mga nasusunog na labi. Kita mo, Nicholas. Nagsinungaling ba ako sa iyo? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi ito si Blood Jade, at ngayon ay naniniwala ka na? Hindi lang ito malayo sa Blood Jade. Hindi man lang jade basura plastic lang. Sa paggastos ng 3 milyon dito, Nicholas, higit pa sa pera ang nawala sa iyo. Nasira ang reputasyon mo. Si Henry, natuso bilang isang soro, ay hindi lamang nagagawang kutsain si Nicholas kundi pinasiklab din ang apoy ng hindi pagkakasundo. Sa pagitan nina Nicholas at Dino. Kahit na galit, pinigilan ni Nicholas ang kanyang galit at tinanong si Dino habang nakaturo sa mga nasusunog na labi, Dino, sinabi mo na ito si Blood Jade, ngunit mukhang hindi. Anong nangyayari dito? Bago pa makasagot si Dino, sumigaw si Brittany, Blood Jade. Si Jade ay isang bato, at ang mga bato ay hindi nasusunog, tama ba? Tingnan mo, puro itim at mabaho parang char. Halatang isang piraso lang ng basurang plastic. Tama si Henry. Kung kumalat ang balita tungkol sa kapahamakan na ito, ang lahat ng pinaghirapang reputasyon ni Nicholas ay magugunaw, at siya ang magiging katatawanan ng New York. Iyon ay isang bagay na hindi matatanggap ni Nicholas. Kabanata 140 Turnaround. Si Brittany, na sinasamantala ang sandali upang lalo pang lumala ang sitwasyon ni Dino, ay nagpasya na medyo guluhin ang mga bagay-bagay. Ang batang taga-bayan ay medyo matalino, nagbebenta ng isang piraso ng walang kwentang halaga ng 3 milyong dolyar at kay Nicholas. Ng lahat ng tao. Kung ito ay lumabas, siya ay magiging isang magdamag na sensasyon. Alam mo, maraming manloloko sa New York, ngunit isa ang maaaring manligaw kay Nicholas. Maaaring ang lalaking ito ang mauna, at tiyak na isa lang. Noong una, nanatili ang ngiti ni Nicholas sa kabila ng kumukulong galit, ngunit sa sinabi ni Brittany, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nang maramdaman ang pagliko sa kapaligiran, mabilis na humakbang si Jessica. Pagsusugal ni Jade, sugal lang ang lahat. Normal na magkaroon ng panalo at pagkatalo. Ang bato ay pinili ni Dino, ibig sabihin ito ang aking pinili. Nicholas, hayaan mong takpan ko ang 3 milyon. Hinding-hindi ko hahayaang manlinlang ng sinuman ang aking katulong. Inilabas ni Jessica ang kanyang telepono, malapit nang ilipat ang pera kay Nicholas. Hindi na kailangan, Jessica. Hindi naman ako sore loser. 3 milyon na lang. Kayang-kaya ko yan. At saka, naniniwala akong hindi ako lalekuan ni Dino. Kahit na ang bato ngayon ay mukhang sunog, naniniwala ako na ito ay may iba pang mga lihim, naghihintay para sa Dino na matuklasan ang mga ito. Si Nicholas ay hindi lamang naglalaro ng magnanimous sa harap ni Jessie, ito ay isang kalkuladong pagpipilian. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na kung hindi siya magtitiwala kay Dino, magdurusa siya ng malaking kawalan, ngunit kung magtitiwala siya sa kanya, maaari siyang makakuha. Isang bagay na mahalaga. Ngayong naipahayag na ni Nicholas ang kanyang paninindigan, ayaw na ni Dino na mag-aksaya pa ng oras. Nicholas, congratulations. Akala ko noong una ay 5 milyon ang blood jade na ito, ngunit pagkatapos ng sunog, napagtanto kong masyado akong konserbatibo. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Natuwa si Nicholas sa sinabi ni Dino. Dino, mabuti pang huwag mo akong banibiro. Sinasabi mo bang ang blood jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon? 10 million is just my conservative estimate.
Kung kukuha ka ng master na magukit nito, maaaring tumaas ang halaga nito ng higit sa 20 o 30 milyon. Pagkatapos ng lahat, ang ginto ay mahalaga, ngunit ang jade ay hindi mabibili ng salapi. Para sa jade, ang kalidad nito ang nagtatakda ng batayang halaga, ngunit sa gawa ng isang master artist, ang presyo nito ay madaling dumami. Naputol ang pag-uusap nila ni Andrew, sa kanyang nakakakilabot na tawa. Nicholas. Napakatalino mo noon. Wala pa akong narinig na manloloko na kayang linlangan ka sa buong New York. Ano ang nangyari sa iyo ngayon? Inaakay ng ilong nitong batang taga-bayan. Kahit sinong may utak ay makikitang pinaglalaroan ka lang niya. Nilaro ka niya minsan at ngayon ay pupunta siya sa ikalawang round ginagawa kanya ng unggoy. Hindi ako makapaniwala na nahuhulog ka pa rin dito. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwalang magiging ganito kakatanga. Andrew, ito ay sa pagitan namin ni Dino, at wala kang kinalaman. Mangyaring huwag kumilos tulad ng isang medalang asong babae sinusubukang pukawin ang gulo sa pagitan namin. Kung sinabi ni Dino na ang Blood Jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon, kung gayon ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Itinuro ni Dino ang buffet area at sinabi kay Brittany, Brittany, may mga bote ng mineral water doon. Kumuha ka ng ilan para sa akin. Bakit ako na naman? Hindi ko ginagawa. Nagrebelde si Brittany.